Sa, ayan, Baguio Convention Center yan. Oh. May isang article kanina. Oy, mga coops, subscribe kayo. May isang article kanina, yung congressman na nag-resign na sa kongreso, na nasa ibang bansa nagtatago. In-implement, sinabi niya, nagkaroon nga ng insertion dun sa 2025 national budget. 100 billion, imagine that, ang na-insert. Sino nagsabi? Yung House Speaker na nawala na rin. Tapos ang presidente mismo, wala na yun. Nakakalungkot. Biro mo 100 billion. Ang tatakaw nila, hindi ko alam bakit alam ko ang mayaman kasi may level yan eh. Mayaman ka lang, mas mayaman, tsaka pinakamayaman. Ganun sila. Pero walang ang tawag dito, wala silang tigil o hindi nakokontento sa mga yaman nila. Bakit? Tapos ang ninanakaw nila is pera na mga mamamayan, mga tax na binabayad ng tao. Katulad ko, maski na senior ako, I'm still paying tax kasi pag lumabas ako, kumain ako sa labas, there is value added tax. So ang laki, 600 billion eh yung nakolekta nila, yung figure na nakita ko. So maraming tax na pumapasok, maraming pera sa gobyerno. The problem is nakukurakot. So bakit hindi na lang magbawas ng tax para naman maginhawahan kaming mahihirap. Yun lang naman eh. So ayan, nagte-testing na sila dyan sa loob, yung Baguio Creative Festival 2025 ngayon. Ayun nga, yung sa article kasi sa ibang bansa siya, nakukunan siya ng mga pictures sa mga netizen natin. Tapos pinopost nila, tinatakpan pa niya yung mukha niya eh. Wala, kilala na siya eh. Oh, siya yung naging parang Paul guy na yun nga, dahil dun sa flood control anomalies na yan, nakilala siya lalo. So buong mundo tinitrace ko nasaan talaga siya, tapos pinipicturean. Talaga inaabangan nila para mapicturean siya. Ayan. Kawawang congressman ngayon, kumanta na. Hopefully makita ko yung full article doon, mabasa natin. And implicate niya yung House Speaker, pati na si Presidente na nautusan daw na mag-insert ng ganon 100 billion pesos. Grabe. Ang dami nun. Oh, ang population ng Pilipinas na 100 plus thousand. Biro mo kung pamimigay mo yun sa buong bansa, di ba? Lahat magiginawahan. Libreng bigas na nga lang eh, di ba? Libre na nga lang. Problema na administrasyon na to. Nagkaroon ng lindol sa Cebu. Anong ginawa? Binentahan pa ng bigas. Benta, hindi binigyan. Grabe. Samantalang sila, ewan ko, ang problema kasi, katulad nung isang congressman na nagtatago na sa ibang bansa, yung pera niya, dala-dala niya. Saan niya ginagastos? Sa ibang bansa, di ba? So, ang nakikinabang, ibang bansa. So, yung mga ibang bansa dyan na ayaw nilang makialam dito sa politika sa Pilipinas kasi they get the benefits. Oh, biro mo, pupunta sa kanila, yun, nakatira sa magandang hotel, nagbabayad doon on a daily basis, di ba? Or kung nakakontract na yun ng isang buwan, nagbabayad sila doon. Doon sila gumagastos. Pera ng Pilipinas ginagastos sa ibang lugar, sa ibang bansa. So they don't mind kung ano yung mangyari dito. Ang nagiging problema, kawawa ang mga Pilipino. Instead na maginawahan, lalong naghihirap ang status ng buhay ng mga Pilipino. Kasi nga, mataas ang tax, di ba? Ngayon, dapat pag mayroong ganitong flood control anomaly, dapat magkaroon ng tax holiday, di ba? Paano naman kami? Bendalo naman dapat. Sino ba yung nagbendalo sa senador nagbendalo? Philippine politics, nakakasuka na kayo. Oh. Tapos ang ginagawa nyo, nakaw pa kayo ng nakaw. Mayaman na kayo, tapos nagnanakaw pa kayo. Sabi nga nung isang mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung yaman mo. At the end of the day, hindi ka nahihirapan. Kami ang nahihirapan. Maraming
Pilipino ang nahihirapan. Kayo, papasarap lang kayo. Ilan lang kayong kongresista, ilan lang kayong senador, di ba? Pero yung karamihan ng population ang nahihirapan, no? Dahil di sa lintik na flood control na yan, di ba? Grabe. Kaya ngayon, kumanta na tong, siya kasi yung nadidiin eh. Siya yung pinalabas na isa sa nag-insert ng budget na yan. Isa sa mastermind, kumbaga. Pero siyempre, kasama ang presidente dun. Kasi siya yung pumirma nung di ba? Siya yung final say dun eh. So dapat, command responsibility, kumbaga. Ikaw yung pinakatatay. Dapat panindigan mo. Merong ginawang kalokohan yung mga anak mo eh. Alam mo naman, kung nagtatrabaho ka, ang problema, kung hindi ka nagtatrabaho, well, singot lang ng singot, well, alam mo mangyayari, di ba? Ganun lang yan eh. Yun lang muna. Hopefully, tama yung nabasa natin, kumanta na. Siyempre nga naman, siya lang ba yung maiipit. Kung ako man yun dadamay ko na kayo. Damay-damay na lang, di ba? Nice move yun para malaman ng buong Pilipinas na hindi lang isa talaga ang may utak ng scam yan eh, di ba? O ang pinapahirapan nyo mga Pilipino. Pilipino rin naman kayo, di ba? Wala muna mga Kups.